Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Bago magumpisa ang season na ito ay kukonti lang ang naniniwala na magiging malakas sa team ang Golden State Warriors. In fact, ay madami ang nagsasabi na mahihirapan silang makapasok kahit sa play-in tournament man lang dahil sa tindi ng Western Conference ngayon at walang katulong si Curry na legit superstar. Ganun pa man sila nga ay may magandang record na 10 wins and only 2 losses sa ngayon, including ang 8 wins sa last 9 games. Kaya naman isa nga sila sa mga top teams ngayon hindi lamang sa West bagkus sa buong NBA. Inakala ng madami na magiging mahirap ang daan ng Warriors ngayon lalo na kapag nagtamo ng injury si Curry. Ganun pa man ay so far ay hindi pa nga kinakailangan ni Curry na maghalimaw sa bawat game para lang manalo sila tulad nung nakaraang season. Ang lineup nga ng Warriors ay built for the long regular season para hindi masagad si Curry at manatili itong fresh patungo sa playoffs. Subalit sa lineup na meron ngayon ng Warriors ay may dalawang bagay sila na posibleng makaharap sa playoffs, isang positive at isang negative. Sinasabi nga nila na mga tunay na mga all-time greats ay lumalabas tuwing playoffs dahil kahit na may game plan na ang kabilang team sa depensa ay nagagawan pa din nila ito ng paraan na mag-dominate sa game at dito nga nasiseparate ang mga superstar sa star at sa mga role players. Well, ang Warriors nga ay may isang superstar at sandamakmak na mga role players. At ang isang bagay nga sa mga role players, patay-sindi ang laro nito tuwing playoffs. Madalas solid sa home court at nawawala naman sa mga road games. It's either maging sobrang hirap na kalaban ng Warriors dahil kahit saan nga nanggagaling ang kanilang opensa at hindi lamang kay Stephen Curry. O kaya naman mahirapan ng sobra si Curry dahil sa kanya lang lahat ng focus ng depensa. Ganun pa man isang bagay nga na positibo para sa Warriors, proven na ang system ni Steve Kerr na maging epektibo para sa mga role players tuwing playoffs, unlike sa ibang team na inconsistent ang produksyon ng others na tinatawag. Subalit so far ay madami nga nagkamali sa prediksyon nila sa ipapakita ng Warriors ngayong season. Habang bigyan din naman natin ng pansin si Dyson Daniels, kapag sinabi nga ng mga defensive player candidate ay agad na pumapasok sa isipan ng mga fans ay sila Victor Wembanyama, Chet Holmgren, Herb Jones at iba pa. Wala ngang magbabanggit ang pangalan ni Dyson Daniels. Well, ngayon nga sa Atlanta Hawks ay nagpapakitang gila siya. Itong kanyang stats sa kanyang last 4 games. Nagtala siya ng 18 points, 2 blocks and 7 steals, 16 points, 8 rebounds and 6 steals, 28 points, 7 assists and 6 steals, and 25 points, 4 rebounds, 3 assists, 2 blocks and 6 steals ulit. Hindi ko nga tiyak kung nangyari na ba ito noon, subalit tiyak na bibihira na magkaroon ng 4 na magkasunod na game kung saan nagtatala ng 6 o higit pa na steals ang isang player. Kaya naman bigyan nga natin siya ng pansin. At so far, early candidate nga siya hindi lamang para sa Defensive Player of the Year Award, bagkus pati na din sa Most Improved Player of the Year Award. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?